Maraming salamat. Upulang po muna tayo. Magandang umaga, Barangay Kalawaan. Kamusta po kayo? Mga nanay, okay lang po kayo? Alam ko, kanina pa kayo. Galing po kasi kami sa birthday ni Dr. Rizal sa may Bungareng Forest Park, sa may Rizal Pavilion. Kaya pasensya na, balita ko po. Alas 5:30 ng umaga, nandito na daw po kayo. Kaya sana hindi kayo masyadong nainip sa pag-aantay. Maraming salamat. Una, pinapress sa ating mga opisyalis, sa bawat residente po natin. Good morning po. Good morning po. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa amin ni Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, pati si Councilor Simon. Siyempre, binabati ko rin po ang mga opisyalis ng barangay sa pamagitan ni Cap Jess Gabiola, sa ating mga kagawad. Father, maraming salamat po ulit, as always. At sa lahat po ng mga taga-barangay, sa mga kasama natin sa LGU, po isa-isahin sa mga kasama natin. Pero siguro nakikita naman po natin na tuloy-tuloy yung progreso ng lungsod ng Pasig. Tuloy-tuloy na dinitin pa natin yung mga pagbabago at reforma na nasimulan na natin. At ito pong mga pagbabago at reforma na ito ay nagbubunga ng maganda. Nagbubunga ng magandang programa, nagbubunga ng mas maganda pang serbisyo mula sa ating lokal na pamahalaan, mula sa Kalawaan hanggang sa iba pa nating barangay. Nakikita naman po siguro natin kung nadadaan po kayo ng Ilisco Road. Pinapagawa na po ang Ilisco Road, matagal na pong problema. Sinisiguro natin yung pagpapagawa ngayon, hindi yung tatagal lang ng 2 o 3 taon, kundi talagang pangmatagalan yung ginagawa natin. Para maiwasan yung sobra-sobrang abala sa mga motorista at sa mga mananakay po natin, ang ginawa po natin ay 1-day cement ang ginagamit po natin. Pero siyempre may tagal pa rin yung pagbubungkal, pero yung pagpapatuyo ng semento, napakabilis lang po kung mapapansin po ninyo. Kaya hindi tayo nagsasara ng kalsada. Kalahati lang yung pinapasara, tapos nag-stop yung go na lang po tayo. At sigurado po na pakikinabangan ito. Kahit hindi man kayo mismo, hindi man kayo dumadaan doon araw-araw, sigurado po ay makikinabang po tayo sa programa na yun. Sa ibang bahagi pa ng Kalawaan, malapit sa Barangay Hall, yung mga pinapagawa din po ang inyong LGU. Siyempre, may mga DPWH project din paminsan, gaya ng health center sa tulong ni Pong Roman. Yung mga kalsada sa paligid nun, LGU naman po ang nagpapagawa. Yung sa Croba, nakita niyo po siguro, malapit na naman po dito, yung pinagawa po natin na Box Culvert Road. Matagal ng problema na kahit tricycle, hindi pwede magkasalubong. Ngayon, maayos na po. Pati yung sa Meralco, inaasikaso po natin. At ngayon naman po, nandito tayo. At sana po ay maayos ang pagkakagawa. Alam nyo, sa pag-monitor ng mga proyekto sa infrastruktura, napaka-importante din ang papel ng barangay. Napaka-importante rin ang responsibilidad. Pati ng HOA, dapat tinomonitor natin, tinitingnan natin, tama ba yung gawa, tama ba yung sukat, at sigurado naman po ako na ganoon ang nangyari dito po sa inyo. Kaya sigurado maayos po ang gawa natin. Sa total po, kahabaan po nito, nasa 4 na kalsada po ito para sa kaalaman po ng lahat. Bagamat nakikita nyo naman po, baka hindi nyo po alam yung ibang detalye. Ito po, at minamabuti po natin na tuwing may programa tayo, ay kinukwento natin sa taong bayan ng detalye ng pinapagawa. Hindi lang tayo basta nagpapagawa, dapat alam nyo po na naging maayos yung proseso, naging maayos yung public bidding, maayos yung presyohan, maayos yung hanggang sa pagpapagawa. Ito pong kalsada natin, kasama yung mga interior roads ng Habson ay nasa 5.5 million pesos. Baka magulat po kayo, bakit 5.5 million lang samantalang nasa 4 na kalsada, 541 linear meters po ang haba ng pinagawa po natin. May kasamang hindi lang kalsada, siyempre, kundi pati yung drainage kasama po rito. At marami nga po nagtataka, bakit napapagawa ng gobyerno na ganito lang kababa pero maayos naman yung kalidad. Makikita niyo po, tatagal po ito. Maayos po ang pagkakagawa. Dahil po yan sa mga pagbabago na pinaghirapan natin, yung mga prinsipyo ng mabuting pag-gobyerno,
na tinaguyod natin mula 2019. Hindi po naging madali. Hindi siguro naiintindihan ng iba. Baka kumukontra pa nga yung iba kasi mas gusto nila dun sa lumang kalakaran. Mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Pero tayo po tuloy-tuloy na dahil ang nakararami sa mga Pasigueño ay natitiwala, naniniwala at nakikita yung mga bunga ng pinaghihirapan natin, pinagsisikapan natin ng pagbabago dito sa lungsod ng Pasig. Kaya dire-diretso lang po tayo. Hingi lang po akong konting pasensya sa inyo. Ito, interesado, wala na pong problema. Tapos po ito, maayos po ito. Pero hindi po ang pasensya kasi alam niyo po, naikwento ko naman sa iba sa inyo, pati pag nag-house-house, pag nag-iikot po kami dito, inakong, in-advise ng mga konsihal, madalas po naikukwento namin sa inyo yung iba sa mga plano namin para sa Barangay Kalawaan, para dito mismo. Siguro, kita nyo naman, di ba, nagpagawa tayo ng parang opisina o multi-purpose substation po dyan. Pero yung totoo, yung isa sa malaking proyekto talaga natin dito, ay ililipat natin yung health center natin dito. Yan po talaga yung, hindi po dito sa kabila. Hindi, ito po talaga yung plano natin na medyo, sabi, dapat bukas ang inyong pamahalaan. Gusto ko, alam niyo kung ano ang nangyayari. Para sa kaalaman po ng lahat, para alam niyo po na talagang nagtatrabaho kami, may mga konting, hindi na natin, nagkaroon lang ng konting aberya, may mga iba lang sinusubukan i-delay yung proyekto natin. Dahil alam niyo naman po yung malaking bakanting lote dyan, hindi po yan pag-aari ng LGU. Pero ito yung nakita natin na pinakamagandang lokasyon para ilipat yung health center po natin. Nakita niyo po yung health center sa Ismar, di ba? Napakasigip, napakaliit. Yung sa Barangay Hall naman, maganda na ngayon, DOH standard na po siya ngayon sa tulong ni Kong. At tumulong din yung engineering department natin dyan para sa specification, para sa sukat ng mga kwarto. Pero sa totoo, kulang po yan. Kailangan natin ng isang health center dito po sana. At yung budget, handa po. Yung plano, handa na po tayo. Ang naging problema lang po, yung sa lupa. Na nagtatrabaho tayo, sa totoo, ilang taon na natin na inaasikaso ito. So, siguro yung may-ari ng lupa, baka nung una, ayaw pang ibenta, ngayon naman na gusto nilang ibenta, parang may mga issues sila dun sa kumpanya nila. Hindi na para ikwento ang buhay nila. Pero ang mahalaga, nagtatrabaho ang inyong pamahalaan. At sa katunayan, wala naman silang choice kundi ibenta yan sa lokal na pamahalaan. Dahil, di ba, sabi sa ating konstitusyon, pwedeng kunin ng gobyerno for public use ang lupa, basta for public use. At meron naman just compensation, babayaran naman natin sila. Hindi naman sila agrabyado, babayaran natin sila. Sa ngayon, sa kasalukuyan, nasa negotiations po kami. Para lang po alam niyo kung bakit nagkaroon ng konting delay, para alam niyo na totoo yung sinasabi natin na talagang nagtatrabaho tayo. Nung una po kasi, 2 lote nila ang bibilhin sana ng lokal na pamahalaan. Alam niyo naman po siguro yung tinutukoy ko na 2 lote, no? Dalawa lang naman yung malaking lote na makikita niyo sa malapit dito. Nung una, 2 lote po yung bibilhin sana ng ating lokal na pamahalaan. Siyempre, yung may-ari ng lupa, ayaw nila ibenta sa hindi daw pwede. So, magpa-file na kami ng expropriation. Habang ginagawa, ang balak po talaga natin dito, yung malapit dito, yan yung health center, basketball court, multi-purpose, at saka park, para may paglalaroan naman yung mga kabataan. Yung pangalawang lote nila, bibilhin sana ng pamahalaan para sa housing, para sa mga kailangan i-relocate mula sa mga danger zone natin, yung malapit sa ilog. Kaso, magandang balita, ay may nabili po ang lokal na pamahalaan. Kung alam niyo po yung sinasabing lupa ng NASCOR, nabili na po yan ng lokal na pamahalaan. So, ibig sabihin, hindi na natin kailangan yung pangalawang lote dito dahil mas malaki yung nabili ng LGU. So, nagbago po yung plano. Hindi na po namin final yung expropriation ordinance. Umulit po kami ngayon ng negosasyon. Kaya nagsimula po kami ulit dito last year ng negotiations para isang lote na lang po. O kahit kalahati nga lang po, kahit 3/4 lang or 2/3 ng lote, sapat na po yun kasi malaki-laki naman po ito. Sapat na po yun. Ulitin ko po, ang balak natin itayo po dyan ay health center,
multi-purpose with basketball court, playground, with park para sa mga kabataan, at konting road widening para lumuwag naman ang ating Ito po, yung mga sinasabi natin, alam niyo naman hindi ako mahilig mangako, pero itong sinasabi ko, sigurado naman po ito. Yung timeline na lang po, yung pinaka-challenging dahil hindi pa siya pag-aari ng gobyerno. Inaayos pa namin. Oras na matapos po ang negosasyon, kung hindi maayos ang negosasyon, expropriate natin. Ibig sabihin, magpa-file tayo sa korte para makuha natin, tuloy-tuloy na po ito. So, ulitin ko po, ang ibig ko lang sabihin, itong mga plano natin ay sigurado. Pero magtatrabaho tayo sa tulong ng ating City Council para mapaiksi yung timeline. At syempre gusto ko naman na sa termino ko matapos yung mga sinasabi natin. Yes! Kaya sa lahat ng taga-Abson, sa lahat ng taga-Purok Sanis, sa lahat ng taga-Barangay Kalawaan at sa lahat ng Pasigenyo, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Magtulungan tayo para sa ikagaganda ng Kalawaan at ng buong lungsod Pasig. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Congratulations. Thank you very much.